Matapos mag-update advisory ang SEC dito sa mga list ng mga unrecorded na mga online lending platform na dada-download natin sa Play Store, ay bigla pong nawala sa Play Store itong 8 ola na ito, no? Totoo lang, sinilid ko lahat yung 8 ola na yun. Nawala talaga sila Play Store ngayong itong mga nakarang araw. Isa-isa yata sila nawala. So, bago natin simulan yung takalakayin natin ang video ito, ay maglalambing ako sa inyo at pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan yung video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like at ipamahagi natin sa pag-share ang ating mga videos para mga OLA victims ay magkaroon ng mga updated info dito sa mga usapang online lending apps. At sa mga para sa updated po kayo, ay pakihit na lang po yung notification bell para sa mga bagong uploads natin dito sa mga usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang sa mga OLA. Ako po ay nagre-review o sumisilip ng mga online loan apps para magkaroon tayo ng tamang information at expectations sa kung paano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung kanilang proseso ng paniningil. At inuulit ko, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga online loan apps, okay? So simulan natin yung advisory ulit. Yung 8 ito na nasa Google Play Store na mada-download, ito ay yung mga Perago Secure Loans. Number 2, Loan Tayo Flexible Loans. Number 3, Ccash Safe and Fast Loan. Number 4, ZRT Credit Loan PH. Number 5, Bingo Peso Philippine Cash Loan. Number 6, Peso Maya Fast Online Loan. Number 7, Cash Muna. And number 8, GZLend Online Cash Loan App. Yun po yung mga OLA na nasa Play Store. Ulitin ko yung Play Store lang tayo ngayon natatalakayin natin dahil wala naman po akong iPhone para ma-update kayo kung nawawala rin ba sa App Store yung mga OLA na nasa iOS. Okay? Then itong 8 ito, sinilip ko nga kayo na marami kasi nagtanong sa akin na nawala raw yung unang-una may nag-comment sa akin is GZLend. Nawala raw. Then nawala rin daw si ZRT. So, para mas maintindihan ko at para mas maunawaan ko, tinignan ko talaga sila kayo ng hapon at ngayong gabi. Inulit-ulit ko pa. Talagang wala sila sa Play Store. Bakit kaya, no? Ito mga possible theory ko na dahilan kung paano at bakit nawala sila sa Play Store. Dahil nag-post ng advisory update ang SEC dito sa mga unrecorded online loan platform na online loan app sa Play Store, ay maaaring nag-forward sila ng report sa Play Store. Yun po yung possible theory ko na maaaring naging dahilan kung bakit nawala. Okay, yun lang po yung mga possibilities. Kasi meron ako na panood na isang interview na medyo mga ilang buwan na rin yung lumipas na pagkakaalala ko na sinabi ng either it's FIPAOC yata o SEC yata yung nagpo-forward ng report sa Play Store para mawala o ma-take down yung isang online loan app kapag sila nagre-report. Kaya yung ibang mga OLA na nawawala noong mga nare-raid nila is nire-report nila sa Play Store. So, yun talaga yung sinasabi ko noon pa na para mawala yung mga online loan app na yan sa Play Store is mas maganda pa rin at magiging credible yung credible yung pagre-report kapag galing mismo sa government agencies yung complaint o yung report ng doon sa mga online loan apps na medyo hindi maganda talaga o are in a small words is inappropriate. Okay, yung mga talagang abusado, yung talagang mga but still real talk lang, marami pa ring mga online loan app na mga nandiyan sa Play Store na hindi naman unrecorded o wala sa unregistered online lending platform. Ang dami ko pa ring nasisilip, meron diyang may Peso One, meron pa yung Money Madali, ito nakalista pa sa akin, ayan, titignan ko, no? Meron pa mga ilan-ilan dito. Yung ibang mga nasubukan ko na wala doon sa listahan, nandito pa rin, naka-download, naka-install pa rin sa cellphone ko. Hindi ko pa binubura dahil hindi ko pa siya nasubukan, no? Sinilip ko lang pero hindi ko pa nauulit na i-try kung maging okay ba sila. But unfortunately, nawala, hindi ako sure. Susubukan ko yung Ccash, nandito pa sa akin eh. So yun, no? Marami pa ring OLA na nandiyan dyan. Hindi lang 8 doon sa Play Store. Ang dahil ko pa nakikita. Minsan, nakikita mo sa Facebook ads. Di ba? Tapos i-forward ka sa link ng ads na yun kung saan makikita sa Play Store. Minsan kasi, pag sinesearch mo siya sa Play Store, hindi mo maagad-agad nakikita. Minsan, kailangan yata nila mag-forward
ng ads doon sa mga Facebook o sa ibang social media like the TikTok and the YouTube para makuha mo yung link na yon dahil di sila agad-agad nag-a-appear sa Play Store. So, ayun, pero pa ito pa ako may nakuha pa ako nito nakaraan, no. Mada pera, wala rin pala. Meron pa akong isang wala rito na wala rin sa unrecorded list ng online loan platform. So, marami pa yan. So, ngayon, anong gagawin? Kung gusto mong bayaran, ito yung madalas atong sa, sir, nawawala po yung GC loan. Sir, nawawala po yung CRT credit. Gusto ko pong bayaran. Paano pong gagawin? Real talk lang ito. Magpapakatotoo ko sa sasabihin ko sa inyo ngayon. Gusto yung mga bayaran, wala na sila sa Play Store at na-install niya siya dahil sa pangaharas, sa panggugulo, sa pag-contact sa mga number ninyo dyan na nakasave sa inyong phone book is wala tayong options na mabayaran sila unless magbalik sila sa Play Store. Kasi totoo lang, magbibigay ng link yung mga yan sa email, sa text, sa mga kung anong paraan na pwede nilang gawin para magbigay ng mga referral link, mga referral number o referral ID, mga gano'n, no? But unfortunately, medyo may trust issues ako talaga dyan sa mga binibigay ng mga online loan app agents na yan na unrecorded. Baka kasi imbis na kapag bayad kayo ng utang, pinapaalalahanan ko lang kayo, baka ma-scam kayo. Sayang naman po yung ibabayad nyo. Gusto nyo nga matapos yung utang nyo. Yes, tama yun. Utang ay utang, dapat bayaran. But the problem is, ito nga, wala na yung mga apps nila sa Play Store. At maaaring maging dahilan para maloko kayo, ma-scam na naman kayo. Bigyan kayo ng number na idadaan kay ganitong Dragon Loans. Pero, try nyo subukan lang sa maliit na halaga. Pero ang problema nga is nawawala eh. Kung na-i-install, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, maging vigilant tayo. Masasabi ko, simpleng salita, thank you. Thank you sa mga unrecorded online loan platform na nagpautang kahit wala pa sila sa listahan, but nawala rin sila ngayon sa Play Store. Tapos na-install nyo pa, di ba? Ako, siguro hihintayin ko na lang kung gusto niyo talagang bayaran. Then, yung perang nakuha nyo, yung sinubmit nila sa inyo, yung dinisburse nila sa inyo, example, 1,000, binigyan kayo ng 500, ang masasabi ko lang is balik nyo na lang yung 500. Kahit yun na lang, kahit huwag na yung ano. Pero syempre, hindi natin mapipigilan yung katotohanan na manghaharas yan. Hindi titigil yung mga yan. Kasi wala tayong control diyan sa mga gagawin nila in the future. Wala tayong control diyan sa mga gagawin nila pamamahiya, pagbabanta, pananakot, panggugulo sa mga contacts natin, sa mga social media natin. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi nyo kaya yung mga ganitong bagay, hanap kayo ng mga alternatibong mga tao o mga ahensya ng gobyerno na pwede natin pagsabihan natin ng ating mga reklamo. Kung kayo nasa Metro Manila lamang po, andyan po ang PAOK, pwede po kayo pumunta dyan. Everyday naman po yan, anong alam ko, 8 to 5 p.m. bukas sila sa may Pasay. Doon lang po. At kung meron kayo talagang taong malalapitan na masasabihan ng mga problema nyo about sa online loan apps, yung talagang as in, yung malapit sa inyo, na talaga pwede nyo paglabasan ng sama ng loob. Yun, pwede po kayo yung lumapit. Pero ulitin ko ha, maghintay na lang po kayo na bumalik sa Play Store yung mga yan. Kasi baka mamaya ma-scam kayo. Ako rin po malulungkot kapag naloko na kayo, nabiktima na kayo, tapos nga maluloko pa ulit kayo, di ba? Nagbabayad nga kayo ng utang, pero bandang huli, kayo yung nahihirapan. So, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalambing ako na pakipalo po ang aking Facebook at ang YouTube at ang aking TikTok. Maraming po salamat sa ulitin.